earth will pass away, but my words will not pass away. Lilipas ang lupa, lilipas ang langit, pero hindi ang aking salita na gustong-gusto kong i-translate sa pamamaraan ko ng ganito. Lilipas ang lahat ng bagay, maging ang problema mo, pero hindi ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. God is inspiring you to continue to trust in Him. He is inspiring you to keep the faith. Akala mo lang, ikaw pa ang nakahawak, pero sa dami ng problema mo, matagal ka nang nakabitaw. Ikaw ay kanyang hinahatak. Hindi ikaw ang nakahawak sa kanya. Hindi ka pa nagtataka na sa kabila ng lahat, nagdarasal ka pa rin, umaasa ka pa rin na may magandang mangyayari sa'yo. Ang totoo, hindi ikaw ang nakahawak, siya na ang nakahawak sa iyo kasi matagal ka nang nakabitaw. Ayaw ka lang niyang pakawalan sapagkat marami pa siyang plano sa iyong buhay. Dalawang uri ng pagdating ni Jesus ang dapat ay pinaghahandaan at pinananabikan natin. Ang una, ayun yung picture ni Kristo sa Belen. Yun yung first coming. Yan yung sa December 25 ay isa-celebrate natin. Pero may pangalawa, yung hindi pa nangyayari, pero siguradong mangyayari. Ang parousia, ang second coming, when Jesus will come to us as Christ the King upang hukuman tayo batay sa naging buhay natin. Sa dalawang uri ng pagdating na yan, itong pangalawa, ang mas dapat na pinaghahandaan natin, ang mas dapat na pinananabikan natin. Father, paano naman kami maghahanda? Paano naman kami mananabik? Katapusan yung narinig ko kanina, katapusan ng sandaigdigan. Dito po papasok yung halaga ng pagtingin natin sa mga mangyayaring yan. Kasi kung ang pagtingin natin talaga sa mga mangyayaring yan, kung literal man mangyayari yan, kung ang tingin natin dyan ay katapusan, ay talaga, nako. Ano ang nasa dakong paraan? Bunga ng malikot na pag-iisip, likha lang Matatakot ka talaga, dudug. Tapos Pero kung ang magiging pananaw natin dyan ay hindi katapusan, kundi simula lamang ng ating katubusan, kundi katuparan kalubusan, lalong-lalo na ng mga pangako ng Diyos na sa atin ay binitawan niya noon pa man, iba ang ating magiging pakiramdam para dyan. Narinig natin sa ating unang pagbasa kung paanong nangako ang Diyos sa mga Israelita. Ililigtas ko sila, magiging payapa ang bayang Jerusalem, etc., etc. Ito ngayon ang pinanghawakan nila upang sa kabila ng mga problema at pagsubok, hirap na naranasan at nadama, hindi nawala ang pag-asa nila. Kasi may mangyayaring maganda. So kung ang panghahawakan natin ay ang mga pangako ng Diyos sa atin, talk about heaven, 1 Corinthians 2 verse 9, no ear has heard, no eye has seen, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Ang ganda ng heaven. Kung makakaisip ka ng napakagandang lugar sa buong mundo, narating mo man o hindi pa ito, pagsamasamahin mo lahat na maisip natin magagandang lugar, wala yan sa kalingkingan ng kalangitan. Yan ang ating mararanasan. At ang sabi ng Panginoon sa bahay ng Ama, maraming silid, kung hindi kayo sinabi ko na sana. Totoo yan. Ipinangako niya yan for those who love Him. Ngayon, if we truly love God, we obey His commands, magiging iba ang pakiramdam natin sa sinasabing end of the world o end of our life here in this world. Kahit pa makaranas tayo ng paghihirap, may pag-asa, may mangyayari kasing maganda. Hindi ako matatapos, ako ay mas malulubos. Sana makatulong. Halimbawa, imagine, may isang maliit na alon sa dalampasigan. Alam niyo naman yung maalon sa dalampasigan. Di ba? Yung alon, maliit lang. Hahalik lang sa lupa yan. Babalik na naman. Hahalik lang sa lupa yan. Babalik. Ganyan-ganyan lang. Ganyan lang buhay ng maliliit na alon sa dalampasigan eh. Hanggang sa makita niya, may isang malaking alon, ilang talampakan ng laki, papunta sa kanya, naku po, it will crush me, it will destroy me. Yun ang feeling niya. Hanggang sa, ayun na nga, sumalpok na nga sa kanya. Ganun na lamang ang kaba niya. Pero, until, buhay pa ako. At mas lumawak pa ang reach ko. Kasi na-realize niya, yung malaking alon na yon, parte siya. Hindi siya basta isang alon. Siya'y parte ng malawak na karagatan. Yun ang kanyang kalubusan. Mga kapatid, alam po ninyo, same with Christ coming. Pupwedeng, kung yan may nanay literal, matatakot ka siyempre kahit papuano.
Pero sa moment ma-realize mo, nandyan si Jesus, nandyan ang katubusan mo. Aba, iba ang magiging pakiramdam mo. Ganun din kapag namatay tayo. Siyempre, sino ba naman ang hindi matatakot kahit paano sa kamatayan? Pero kapag nahimasmasan ka na at nagising ka na, nasa langit na ba ako? Ay, naku! Ang ganda dito. Dapat pala dati na ako kinuha eh. Ito to. Kasi you will realize, ay, hindi ako patay. Ako ay buhay. Hindi ako nasira. Ako ay mas nabuo pa. Hindi ako natapos. Ang pangako ng Diyos sa akin tungkol sa langit ay mas lalong nakumpleto. Mas lalong nalubos. Amen! Nakakumbinsi ko na po ba kayo? So gustong-gusto nyo nang mapunta ng langit. Amen! Pwede na bang mamaya? Ay, ano sabi ko nun naman eh. Ganon. Isa pang naisip ko in an effort na i-convince pa kayo naisip ko lang, saan ba nanggaling yung ugali natin na dapat ay yung kamag-anak, mahal natin. Kahit nga tayo, pag namatay, gusto natin pag pinaglamayan tayo, maganda, maayos tayo kahit pa paano. Yung iba nga, last will pa ito, gusto ko ganito. Kaya nga nauso yung mga expression ay ganda ng ayos. Parang natutulog lang. Galing nang mag-ayos sa kanya, bumata. At kaya nga sa kabilang banda, patay na, pinipintasan pa. Ay, oo, nakita ko. Ano yun? Hindi pantay ang kilay. Yung lipstick, di ba? Napakatingkad naman. Tsaka yung damit, di ba? Oo. Mga marites, pati patay, pinagpepiestahan. Ay, nako. Ano man pakialam ninyo? Palit kaya kayo ng patay? O bakit kinakailangan mo maayos? Kinakailangan mo maganda? Nandun lang naman, nakahiga lang, lalabas ba yan? Ipaparada pa ba yan? Di ba nakataklob lang naman yan, pang nilibing yan? Yung nanay ko nga Mahay. Sabi ni mama, sige, umapayag na ako sa gusto mo na pag namatay ako, ipakremate mo ako. Basta, ano po yung basta? Basta iburol mo muna ako. At gusto ko, mas pagandahin mo ako. May ganun pa, Pero saan nga ba nanggaling yan? Again, tanong nga ito, kailan ka nagpapaganda? Kailan ka nag-aayos? Pag sa bahay ka lang? Hindi. Kapag may pupuntahan ka. At mentras, espesyal ang pupuntahan mo. Ganda ni Lola. Di ba? Hindi kaya mga kapatid, yang arte ba yan? Yang tradisyon ba yan? Yang pananaw na ba yan? Na kapag tayo pumanaw, dapat kahit papaano maayos na ganyan? Hindi kaya in our hearts, yan ang dinidikta sa atin. Kasi ang sabi ng Bible ay parang God planted eternity into our hearts. Hindi ka ba nakakapagtataka, di ba? Parang sa puso mo, sa isip mo, hindi ka lang para dito eh. Hindi kaya yun ang ating nararamdaman? Na kapag namatay tayo, meron tayong espesyal na pupuntahan. To whom and to where, we are not different. We are part of it. Tayo ay galing sa Diyos. Ang ating hininga, ang ating breath, ang ating espiritu ay galing sa Kanya. Babalik sa Diyos, hindi upang matapos, kundi upang mas makumpleto at mas lubos. Kaya pwede ba, once and for all, ayusin natin to. Kasi ayaw ko yung kinatatakutan natin, yung pagharap natin anytime kay Kristo. Ayusin natin to. Huwag nating iisipin, huwag nating sasabihin, katapusan ng mundo. Ang isipin natin, ang sabihin natin, katuparan ng pangako para sa atin ni Kristo. When your time comes, when my time comes, huwag natin sabihin, oh no, tapos na ako. Sabihin mo kahit malumanay, oh yes, matutupad na ang mga plano para sa akin ni Jesus. Amen. Something na pwede nating gawin, i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung kumapit ka sa pangako ng Diyos sa iyo sapagkat, let's face it, yung iba sa atin, mararanasan ito. Yung iba sa atin, nararanasan na ito. Hindi na natin kinakailangan pang magunaw literally ang mundo. Hindi na natin kinakailangan pang maranasan detalyado ang mga sinabing kagimbal-gimbal na detalye sa Ebanghelyo sapagkat may iba sa atin at may darating sa atin na ganito na para bang nagugunaw na ang ating mundo. Halimbawa, may mas nakagigimbal pa ba sa panloloko sa iyo, lagi ng asawa mo, na minamahal mo ng todo-todo?
Sa kawalang utang na loob sa iyo ng anak mo, sa kabila ng maraming sakripisyo mo, sa kawalang hiyaan sa iyo ng kapatid mo, bagamat tinulungan mo dati ito, sa pagnanais mong mabuo ang pamilya mo, pero parang hindi na mangyayari ito, parang mawawala na ang pangarap na ito. May mas makagigimbal pa ba sa pinagdaraanan mo na ngayon na malala ang sakit mo, pasadsad ang kabuhayan ninyo? Kayong marami ka pang gustong gawin at ibigay para sa mga minamahal mo. Lahat sa atin, in one way or another, nakararanas at makararanas ng ganito, na po pwede mong sabihin, gusto ko na nga literal na magunaw ang mundong ito kesa maranasan ko ang mga problemang ito na nagpapaguho ng mundo ko, and that is ng pamilya ko, ng mahamahal ko. Yun ang mundo ko. Sa mga taong nakararanas ngayon ng ganito, sa mga taong makararanas ng ganito, ito yung payo ko, yung kanina ko pang punto, panghawakan mo ang pangako sa iyo ni Kristo. Nasaan yung pangako? Nasa Bible. Magbasa ka, siguradong may promise ang Panginoon na sasakto sa kalalagayan mo. At kahit kung minsan hindi ka nga magbasa ng Biblia, alam mo sa isip mo, alam mo sa puso mo, nararamdaman mo, may maganda pang plano ang Diyos sa iyo. Siya ang nagtanim niyan. Siya ang magbibigay ng katuparan niyan. At hindi nga ba 2 Sundays ago, kahit nung nakaraang Biyernes, sinabi ito, parang pinagtatagni ngayon ng Panginoon. Inulit ang Ebanghelyo. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Lilipas ang lupa, lilipas ang langit, pero hindi ang aking salita na gustong-gusto kong i-translate sa pamamaraan ko ng ganito. Lilipas ang lahat ng bagay, maging ang problema, pero hindi ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya kung ano man ang magandang plano niya, nananatili ito. Pwedeng madelay dahil sa kasalanan ng mga tao, maging sa kasalanan mo, pero bumalik ka lang sa pagkakakapit sa pangako ng Panginoon sa iyo, itutuloy at itutuloy niya ito. Come to think of it. Wala ka dapat dito ngayon kung hindi totoo yung sinasabi ko. Come to think of it. Hindi mo dapat naririnig ito ngayon kung hindi totoo yung sinasabi ko na may plano pa ang Diyos sa iyo. Natutuparin pa niya ang pangako niya sa iyo. Hindi aksidente na nandito ka. Hindi ka nagpunta dito para makita lang si Father Fidel. Nagpunta ka dito para marinig ako sapagkat alam mo, yung sasabihin ko ay para sa iyo. For your information, nagmisa na ako ng 4 kahapon anticipated mass. Hindi ito ang sermon ko. Binago ko last minute. Ito ngayon ang sinasabi ko. Kaya, if this rings a bell in your mind, in your heart, this is for you. Ito ang pangako at mensahe ng Diyos sa iyo. Naririnig mo ito kasi may maganda pa siyang plano para sa iyo. Tama. Pumunta ka dito. Obviously, tama. Ikaw ay nagdarasal. Ano? Sa tingin mo, dahil sa iyong sarili talaga, ikaw umaasa sa Kanya? Oh, come on. God is inspiring you to continue to trust in Him. He is inspiring you to keep the faith. Akala mo lang, ikaw pa ang nakahawak, pero sa dami ng problema mo, matagal ka nang nakabitaw. Ikaw ay Kanyang hinahatak. Hindi ikaw ang nakahawak sa Kanya. Hindi ka pa nagtataka na sa kabila ng lahat, nagdarasal ka pa rin, umaasa ka pa rin na may magandang mangyayari sa'yo. Ang totoo, hindi ikaw ang nakahawak, siya na ang nakahawak sa'yo kasi matagal ka nang nakabitaw. Ayaw ka lang niyang pakawalan sapagkat marami pa siyang plano sa iyong buhay. And so please, never stop hoping. That's what you're doing. You're not actually wishing. Nagwi-wish ka? Nagwi-wish ka na gumanda ang buhay mo? Nagwi-wish ka na gumaling ka pa? Nagwi-wish ka na sana'y makaahon ka pa? Nagwi-wish ka na sana makabounce back ka ba? Ano yung wish? I-search yung sa dictionary. Ang wishing, it pertains to something impossible pala. Ang hoping, it pertains to something possible. Bakit? Kasi when it comes to para sa akin, hindi ka umaasa sa iyong sarili. Umaasa ka sa Diyos na alam mong makapangyarihan at mabuti. So please, do not stop hoping. Do not stop praying. Do not stop believing. Kahit na your world is crumbling, kahit na your world is shaking, anong sabi sa Ebanghelyo? Your redemption is coming. Kapatid, ang Advent,
ay hindi yung to keep watch sa mga pangit na mangyayaring darating. No! Isipin mo ganun ng Diyos? O sige, imulat mo ang iyong mga mata, maging handa ka sa maraming pangit na mangyayari sa mundong ito. Hindi ganun ang Diyos. Ikaw nga bilang magulang, kapag may pangit na pangyayari, tinatakpan mo ang mga mata ng anak mo. Ang Diyos pa kaya gusto niya bukas ang mata mo sa mga pangit na mangyayari sa mundong ito? Hindi ganun ang Diyos. Ang sinasabi niya, ibukas mo ang iyong mga mata kasi ang kaligtasan mo ay paparating na. Ganun din sa buhay mo ngayon. Lalong-lalo na yung marami ng pinagdaraanan sa buhay niya ngayon. Ang dami nang nangyayari sa buhay mo. Ano? Sasabihin ng Diyos, ibukas mo ang mata mo. There's more! Marami pang mangyayaring ikadadown mo. Hindi ganun ang Diyos. Kung marami nang nangyari sa iyo and yet you're still believing, God is telling you, keep watch. Your redemption is coming. The solution is coming. The blessing is coming. Ito sana ang biyaya na ipagdasal at i-claim natin.